ating pag-aaralan itong Halloween. Ayan, no? Should Christian celebrates Halloween? No, pwede ba tayong makipagdiwang sa Halloween na ito? O pwede ba tayo na mag-participate? No, alam niyo yung Halloween ay malapit na naman. Ito ay ginagawa ng mga tao tuwing October 31. And today is October 22. At ito po'y pina-advance sa ating talakayin para may bahagi nila at may advance ang mga tao at malaman nila kung ano yung mga katotohanan tungkol dito. And bilang mga manampalataya sa ating Panginoon, ay narapat ba na tayo ay makiselebrate o makipagdiwang o makiayon sa mga gawain ng sanlibutan? Ating pag-aaralan ito para mayroon tayong idea, ano ho, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. That's why, share mo ito. Ano ho, share mo dahil malaking tulong. Pwede nyo rin i-mention o at followers ang inyong mga friends dito sa ating live. Should Christian celebrate Halloween? Ayan. Ito ba ay pwede sa atin? Okay. So atin na pong sisimulan dahil mahaba-haba ito. Sabi rito ay, remember the word Halloween, no? The Bible does not mention Halloween. Okay? Yan ang introduction natin. Hindi nagbabanggit diyan. Ito ay isang holiday na ino-observe at sineselebrate ng mga tao tuwing October 31, isang beses sa isang taon. At ito po ay may mga history at origin at ilan lamang sa ating mga babanggitin na mga bagay na ito. Ito kaya ay biblical? Ito kaya ay narapat sa mga Kristiyano? At unahin natin mga kapatid ko, gusto kong ibahagi sa inyo itong mga biblical passages na dapat nating malalaman. Ang tao ay napapahamak. Unang-una dahil sa kawalan ng kakulangan ng kaalaman. Okay? Sabi nga ng Panginoong Diyos ay, my people are destroyed for lack of knowledge. Okay? Bakit napapahamak ang tao, ang kanyang bayan? Dahil sa kulang sa kaalaman. Kaya, ang sabi doon ay lamang ang may alam. Di ba? At itong kaalaman na ito ay malaking tulong para tayo ay magkaroon ng idea. Ano ho? So, sabi ng Panginoong Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang sabi po sa isa pa, sa tinatawag nating Kawikaan 5:23, siya ay mamamatay sa kakulangan ng disiplina. Di ba? Dahil sa kanyang kahangalan ay naliligaw siya. Yung una, lack of knowledge, dito naman ay lack of discipline. Di ba? So dapat ito ay atin pong pagnilay-nilayan. May mga tao nagsasabi rin naman na okay lang yan, hindi naman hindi naman mabigat na issue, di ba? Yung bang minsan ay ang mali ay pinagmumukhang tama at ang tama ay mali, no? Ay binabaliktad. Sa Biblia ay pinagbabawal din ito. Sabi dito ay sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, no? Sa sa Isaiah 5:20. At ang masama ay mabuti, na inaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ayun ay mga nakakalungkot, ano? Ayun na binabanggit dito na kaawa-awa, no? Yung mga tao ginagawang tama ang mali at ang mali ay tama. Ginagawang liwanag ang dilim at ang dilim ay liwanag, di ba? At ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. May mga taong ganun, di ba, mga kaibigan? Kaya pag-aaralan natin yung mga bagay na ito. Ito yung ilang mga tinatawag natin ng mga history o mga binabanggit dito ang mga historians. Ano po? Bakit po may Halloween? No? Dapat ba nating tangkilikin ito bilang isang Kristiyano? Ang sabi rito, ayon sa history and origins niya, the word itself literally means hallowed evening. Kaya pala gabi ginagawa ito, ano? And was previously known to early European celebrators as All Hallows Eve. Okay? At kasunod ito ng All Saints Day. Binabanggit nila pag November 1. Ano ho? And both paid homage to saints sa mga santuan niya. This name was actually eventually shortened to Halloween, which we know and love to this day. Ayan, di ba? Yung kanilang minamahal at sineselebrate ngayon. At mahaba itong mga history na ito
during Middle Ages, during 7th century, na may mga ganitong pangyayari. Subalit atin po ang lamang na pag-aralan itong maiksi lamang mga kaibigan at mga kapatid. Tapos proceed tayo sa Bible. Ang sabi po rito ng isang aklat na Catholic Customs and Traditions, ito aklat na ito. Ayan, ito. Ang sabi dito, ayong aklat? Pwede. Ang sabi dito sa kanilang aklat, para inyong makita, yan, yung aklat na yan. The Feast of All Saints, still a holiday on November 1. Ayan, kita ninyo? Isang banal na arawan niya ng November 1. So kahit anong araw yan papatak, banal yan para sa kanila. Began in early centuries as a catch hole, remembering martyrs whose names were not known and who therefore did not have their own festivities. Okay, yun ang kanilang ginagawa. It was introduced in Rome on May 30, 610, sabi rito, as the Feast of All Holy Martyrs by Pope Boniface IV. Ayan, Boniface. The occasion was a gift of the ancient pagan temple, ayan, pagan temple, of the Pantheon to the church by the Roman Emperor Phocas. Ayun. So yun ang pinanggalingan, ang sabi rito. And it was first celebrated on May 13, and it was transferred to November 1 for the Universal during the pontificate of Pope Gregory VII. By then, it includes all the saints. The new date spread throughout the church. Its Eve, All Hallows Eve, or Halloween, gave its name to a pagan Celtic druid, custom still popular observed on October 31. So ito po ay may kinalaman sa mga pagan practices, mga kaibigan. At ilang mga punto na kung bakit ang mga Christians o yung mga manampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi dapat nagse-celebrate ng Halloween. Okay? Hindi dapat nagse-celebrate ng Halloween. Di ba? Akala natin okay lang. Di ba? Yung mga costumes nila iba-iba. Mamaya makita natin. Number 1, Halloween practices and celebrations are not biblical. Hindi po ito naaayon sa tinuturo ng banal na kasulatan. Ayon pa rin po dito sa aklat ng Catholic Customs and Traditions. Ang sabi dito, Halloween is observed the night of October 31. It takes its name, Halloween, from the eve of the holiday of All the Saints on November 1. Kita ninyo. And Halloween has its origin in pre-Christian times. Okay, bago pa man sa panahon ng mga Kristiyano. At ang wika po rito, mga kaibigan, and there is no direct connection between this day and any Christian tradition. Traditional practices associated with Halloween are delightful and earthy, but they are not Christian practices. Ayun. Ulitin natin, ang banggit dito. But they are not Christian practices. Yun na niyang palang Halloween. At iba pa mga katulad noon ng mga pagan na mga practices na inadapt ng ilan, ay hindi pala dapat ito ay ginaganap o ginagawa ng mga Kristiyano. Bagaman nakakatuwa kasi yung iba ay, di ba, napansin niyo yung iba ay iba't iba yung mga itsura, di ba, mga costumes nila na ginagawa, mga kaibigan, yung iba nakakatakot dahil ito ay mga pagan practices. At ang sabi rito, Christians are not doing this. They are not Christian practices itong tinatawag nating Halloween. At sabi rito, pakinggan ninyo ha. These are several possibilities, or there are several possibilities for origin of the tradition of giving threats or part of trick or treating. Di ba? So, ito yung mga origin ng mga possibility, origin ng tradition na ito. It was a belief among the Celts that on this night, evil spirits, remember this, evil spirits, demons, and witches roam freely to greet their season of winter darkness. So, binanggit ho rito, na
pinaniwalaan ng mga sects, na sa gabi ng October 31, yung mga espiritu ng demonyo, ng diablo, espiritu ng demonyo, ng mga aswang, ng mga mangkukulam, ayan, at ng iba't iba pang mga forms of tinatawag nating evil or darkness, ay ang sabi rito ay naglilibot sila. Naglilibot sila, tumikot freely to greet their season of winter darkness. And this would threaten, scare, and play tricks on people. At nangyayari ngayon, nagiging celebration na kinatutuwaan na yun pala ay gawain ng kasamaan at ng kadiliman na ang mga Kristiyano na may tuwan-tuwa na ginagawa itong iba ay itsura ng zombie daw, yung itsura ng aswang, itsura ng demonyo, iba't iba yung itsura na kanilang ginagawa, mga minamahal na mga kaibigan, na iniisip nila na ito'y okay, na ito ay, masaya, ito ay tinatawag nila na, nakikiano sila, di ba? Nakikiano lang naman. At alam nyo, hindi lang basta mga adults, pati yung mga kabataan, pati yung mga bata pa lamang. Ito ay nakakalungkot sapagkat pati mga Kristiyano ay nagpa-participate nito. Na ang sabi pala ay hindi ito mga gawain ng mga Kristiyano. Okay? At ang paniniwala ng mga cells doon ay sa gabi ng October 31, nag-iikot yung diablo, yung mga masasamang espiritu, yung mga demonyo, yung mga witches, kita ninyo yan. At tuwan-tuwa ang mga tao na ginagawa ito. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ng isang leader ng Church of Satan, natutuwaan niya si Satanas na mga Kristiyano ay sumasamba din pala kay Satan once a year. Kita ninyo? Sa paanong paraan? Sa pag-celebrate ng tinatawag nating Halloween. Para sa mga Church of Satan members, ay yung mga Kristiyano nakikiselebrate ng Halloween ay they are worshiping Satan. Bakit? Kasi nakikisangkot sila doon sa gawain ng kadiliman, mga kaibigan. Sorry to say this, doon sa mga nakikiselebrate ng Halloween, lalo kung ikaw ay Kristiyano, hindi po ito para sa iyong pag-celebrate ng Halloween. Ito ay ilan lamang sa mga nabasa natin, mga minamahal na mga kaibigan, na ito, pakinggan ninyo, itong binanggit dito, matindi. It was a belief among the cells that on this night of evil spirit, demons and witches roam freely to greet their season of winter darkness. Kita ninyo? At binanggit dito, they are not practices of Christians. Kung ikaw ay Kristiyano at tagasunod ka ng ating Panginoon, ipinaalala rito na Halloween practices and celebrations are not biblical. Alam nyo ba na yung paglilibot at pag-iikot ng mga masamang espiritu ay nasa Biblia din po yan? Ang sabi dito sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, ay may pinag-iingat tayo sa bagay na yan, mga kaibigan. Pakinggan ninyo. Ang sabi po riyan, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ayun, dito po sa talatang binanggit at binasa natin ay ipinaalala sa atin na maging mapagmatsyag tayo, maging mapagbantay. Baka yung inyong pinasok na celebration ay celebration na nagsiselebrate sa kadiliman. Okay? Nagsiselebrate sa kadiliman, nagsiselebrate sa kasamaan, at nakikisangkot ka doon. At ang sabi roon ay sa gabi ng October 31 ay umiikot, at ang sabi doon ay gumagala yung mga masasamang espiritu, yung mga witches, yung mga demons ay lagot, nakikisangkot at nakikisama doon. Ito ay pag-iingat sa atin dahil ang diablo ay gumagawa din ng ganyan at naghahanap ng malalapa niya na kanyang mabibitag, at ito ay delikado kung ikaw ay hindi po tinatawag natin na handa sa mga bagay na ito. Ang sabi nga ng Biblia ay
labanan ninyo sa inyong pananampalataya sa verse 9. Paano malalabanan sa pananampalataya at sabi niya matatag na pananampalataya? Nakikisangkot nga doon umaayon, sumasama. At tuwan-tuwa pa yung mga Kristiyano na gumagawa ng ganon. Di ba? Gumagawa ng ganon, ang kanilang ginagawa ay tuwan-tuwa pa sila. Yung iba nagdo-drawing ng mga yung mukha nakakatakot. Di ba? Nagdo-drawing sila ng ganon. Kasi iniisip nila, okay na okay yun. Christians who followed Christ, who are followers of Christ, must have a discipline and avoid in joining and celebrating this tinatawag nating Halloween celebration na malapit na pong ginagawa o na isi-celebrate ng mga tao. Ang nakakalungkot pa ay mag-greet pa ng Happy Halloween. Itong Happy Halloween na ito hindi nararapat na ginagawa at binabati ng pagbati ng isang Kristiyano. Para bang happy tayo pagka ganon na gumagala pala yung mga demonyo sa gabi ng ngayon at nag-aano ng mga costumes at yung mga bata ngayon, di ba? Ay gumagawa ng ganon mga kaibigan. Ito pala hindi ito biblical, mga kaibigan. At ang sabi rito, they are not Christian practices. At pangalawang point, mga kapatid, una ay Halloween practices and celebrations are not biblical. Pangalawa, God does not approve in consulting spirits and the dead. At anumang mga bagay, hindi po ipinahihintulot ng Diyos, ipinagbabawal po ng Diyos na kumonsulta ka sa mga espiritu, sa mga patay, di ba? Na kahapon lang ay uusapan yung, di ba? Kung pwede bang bumati ng happy birthday in heaven doon sa mga patay. Ay patay na, happy birthday pa. Di ba? Ay dito mga kapatid, ay hindi approved sa Diyos yung communicate mo sa masamang espiritu o sa anumang may kinalaman sa kadiliman o sa mga patay. Ang sabi po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 18, ang bersikulo ay 10 hanggang 12. Pakinggan ninyo ang payo ng banal na kasulatan. Huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog, ng manghuhula o manggagaway o inkantador o mangkukulam. Verse 11, o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa lamangkero o sumangguni o sumasangguni sa mga patay. So ang sabi dito ay huwag tayo masumpungan na ganito ang gawain, ganito ang aktibidades na sumangguni sa masamang espiritu, sumangguni sa patay, kinakausap ang patay, nakikipag-communicate sa dead. Di ba? At sabi pa rin ay, o sa mga mangkukulam o mga manghuhula. Bakit? Sa verse 12, ang sabi rito, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na gawain ito, pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. So ipinaalala sa atin, ito pala ay abomination sa harapan ng ating Panginoon. Di ba? Bakit ka makikipag-communicate doon sa masamang espiritu? Sa mangkukulam, sa patay, na wala naman ang dapat na, di ba? Rason bakit ka makipag-communicate. Ang sabi rito, God does not approve that practices. At ang sabi ng Biblia, ito'y karumal-dumal sa Panginoon kapag ginagawa ito ng mga mananampalataya, mga minamahal na mga kaibigan. Bakit? Halimbawa, ba't ka makikipag-usap doon sa patay? Halimbawa na lamang doon sa patay o sa mga masamang espiritu, kaya ang tao ay nasasaliban ng masamang espiritu Kaya ang tao, mga kaibigan, ay, di ba, nakikita ang tuloy ng lack of wisdom. At sabi ng Biblia, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kukulangan sa kaalaman. Bakit? Bakit ka makikipag-usap sa patay? Ang sabi ng Biblia, ang patay ay wala nang nalalaman na anumang bagay. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5,
Ang sabi roon ay nalalaman ng mga buhay. Lagay natin sa screen. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. So napansin niyo mga kaibigan, yung patay, wala nang nalalaman na anumang bagay. Wala na siyang pag-iisip. Sa verse 10, ilagay mo nga sa verse 10 natin. Pakinggan ninyo, kahit karunungan wala sa patay. At sabi po dito, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Meaning, habang buhay ka pa, gawin mo na yung mga bagay na, of course, ikabubuti, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa siyol na iyong patutunguhan. Meaning sa mga sa libingan na pupuntahan ng isang tao. So hindi po dapat ang tao ay yung buhay, hindi dapat makipag-communicate sa patay, sa mga masamang espiritu o sa anumang mga gawang may kinalaman sa kadiliman o darkness, especially kung ikaw ay isang Kristiyano sapagkat ayaw ng Panginoon. Di ba? Hindi ba dapat na ang tao ay makipagsangguni sa Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Dapat doon ang sabi sa Isaiah 8:19. So, una, mga kaibigan, Halloween practices and celebrations are not biblical. Second one, God does not approve in consulting spirits and the dead and mga iba't iba pang mga tinatawag nating mediums ng kasamaan. Number 3, ang Halloween kasi ay nagpo-promote ng evil and darkness. Kaya hindi dapat makibahagi, mga kaibigan. Hindi dapat makisang-ayon o makiayon at gumagawa ng ganon. Bakit? Kakagawan na ito at gawain ng kasamaan. Ang sabi po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 11, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi rito ay ganito, Ephesians chapter 5, verse 11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Imbis na maibunyag yung anumang mga gawain na ito, ang nangyari sa ilan ay nakibahagi pa. Yun ang nakakalungkot. Kaya pag may mga Kristiyanong gumagawa nito, ay pwede nyo po silang payuhan at palalahanan na ito ay hindi gawain ng mga Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito, inyong i-vulgar, i-reveal na ito ay hindi pala dapat na gagawin ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa aklat ng Efeso pa rin, chapter 6, verse 11, merong ipinaalala dito sa atin. Ephesians chapter 6, verse 11. Ano ang gagawin ng tao? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. So bilang mga manampalataya, dapat ay nakasuot tayo sa whole armor of God. Okay? Ito'y aming itinuro na sa mga care groups namin. Para saan? Makatagal ka, makapagtagumpay ka sa laban pakana ng dyablo. Dahil ang ating pakikipagbaka sa verse 12, ang sabi rito, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So ipinaalala ho rito na isa sa mga kaaway natin ay nasa kapangyarihan ng kadiliman ng sanlibutan ito. At hindi tayo dapat makibahagi doon sapagkat ang sabi roon mga kaibigan ay ito'y gawa ng kadiliman, kundi ating ilantad ang mga ito para malaman ng mga tao na ito pala mga ganitong gawain ay hindi dapat sa mga Kristiyano. Hindi dapat mga kaibigan. Ano po ang pang-apat? Dahil ang oras natin ay napakabilis. Ang sabi rito sa pang-apat ay, we are called to be the light and
not to live in darkness. Di ba? Tayo tinawag sa liwanag at maging liwanag, hindi para mamuhay sa kadiliman. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano ay merong liwanag ng Panginoon. Di ba? Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Hesus, pakinggan ninyo ang sinasabi doon sa mga taong gustong sumunod sa ating Panginoon. Sa aklat ng Juan Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 12. John chapter 8 verse 12, 8 verse 12. Ang sabi dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ano po ang sinabi rito, mga kaibigan at mga kapatid? Ang sabi rito, muling nagsalita sa kanila ang Panginoong Hesus. At ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Ako ang ilaw ng sanlibutan. At ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Di ba? Kailanman na hindi lalakad, hindi ka na babalik dun sa dating buhay, sa mga old practices na ito ay nasa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kung mayroon kang Christ, no? If you have Christ, if you have life, and then you have life, then you have light. Di ba? Pag na kay Kristo ka na, ang sabi rito mga kaibigan, ipinaalala po sa atin na kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, hindi ka dapat lalakad sa kadiliman. Hindi ka dapat makipag-participate sa gawain ng kadiliman, mga kaibigan. Kaya nga, nung ikaw ay lalakad na sa liwanag ng ating Panginoon, ay magiging liwanag ka na rin. Ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 16. Hindi sa liwanag, hindi sa dilim ha, kundi sa liwanag. Ang sabi rito, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ipinaalala dito mga kaibigan bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus na hindi lalakad sa kadiliman kailanman kundi sa liwanag. Ay dahil lalakad ka sa liwanag, ang wika rito ay paliwanagin ang ilaw sa harap ng mga tao para yung mga lumalakad sa kadiliman ay maliwanagan naman. At ang sabi rito, makita nilang mabubuting gawa. Paano makikita ang mabubuting gawa kung walang pinagkaiba yung gawain ng isang Kristiyano at yung gawain ng mga nasa kadiliman? Yung gawain ng mga taong nasa sanlibutan. Kaya, ipinaalala dito po sa atin na magliwanag. Kasi hindi po pwede na tagasunod ka ng Panginoong Hesus, lumalakad ka sa liwanag, tapos lalakad ka rin sa kadiliman. Namumuhay ka sa liwanag, namuhay ka rin sa kadiliman. Ang tawag doon ay yango, balimbing, di ba? Saan ka ba talaga? Sabi ng Panginoon you cannot serve two masters. Hindi pwede dahil ang isa ay kakampihan mo, ang isa ay magiging kalaban mo. Mga kaibigan at mga kapatid, huwag po kayong magagalit. Ito'y paalala lamang bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Dapat ibandera ang magandang mga katuruan ng Panginoon. Ang mga aral ng Panginoong Hesus, hindi yung ibandera at makikiayon doon sa gawa ng sanlibutan. Ang sabi nga sa unang Korinto 10:21 at 22, tingnan ninyo kung makikiayon ka sa gawa ng kadiliman. Unang Korinto 10:21 at 22. Sabi rito, hindi ninyo maiinuman ang kupa ng Panginoon at ang kupa ng mga demonyo. Sabi po rito, At ang sabi rito, kayo'y hindi maaring makisalo sa misa ng Panginoon at sa misa ng mga demonyo. Verse 22, o atin bang papanibughuin ng Panginoon? Tayo ba'y higit na malakas kaysa Kanya? Ang Panginoon pala, mga kaibigan, mapanibughuin, seloso. Ba't ka makikiayon sa gawa ng sanlibutan at ipabalandra pa natin? Lalo na ngayon may sikat sa social media. At makikita ninyo yan sa mga susunod na araw. Ang kanilang mga banti, Happy Halloween. Happy Halloween, meaning nakikiayon ka, happy na Halloween na. Na ito pala ay mga
activities ng hindi Kristiyano, activities ng mga connected sa darkness, na kung saan gumagala yung mga masamang espiritu, mga demonyo, mga witches, etc. sa panahon na yan. Tapos, mag-greet ka ng Happy Halloween, it is not, kaibigan, no, a practice of a true follower of Christ. Hindi practice ito ng tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang sabi po sa unang Tesalonica, no, bago natin gawin yung mga bagay na yan, sabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 21 at 22. Ang sabi rito ay ganito, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Panghawakan ninyo ang mabuti. Verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Mga kaibigan, ang problema, tuwan-tuwa pa yung mga tao na nagsusuot ng mga nakakatakot, ng mga horror, di ba? Ng mga tinatawag nating gawa at mga, di ba? So, mga gawa ng kadiliman, mga kaibigan. Pati mga bata. Ang sabi rito, test everything. Hold fast what is good. Kung ano yung mabuti, abstain from every form of evil. Lumayo ka sa lahat ng anyo ng kasamaan. Ang problema, hindi lumalayo, lumalapit eh. Nagpa-participate pa. So bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga tinatawag nating tagasunod ng ating Panginoon, hindi po dapat ginagawa ito. Ang sabi po rito mga kaibigan, in the education of children, sa pagtuturo at sa pagsasanay sa mga bata, it is important that we do not plant false ideas in their minds. Kayong may mga anak na nakikinig ngayon, baka ang ilan sa inyo nakabili na ng mga costumes para sa inyong mga anak, no, na nakalagay, nakakatakot, halimbawa ay witch, tapos may sungay. Kita ninyo? Ang sabi rito, sa inyong pagtuturo sa inyong mga anak, napakahalaga na hindi ninyo tataniman ng mga maling katuruan ang isipan ng inyong mga anak. Okay? The Bible says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, to teach them that there is no harm in imitating evil spirits is contrary to God's will. Yung palang pagtuturo sa kanila na, hindi naman masama na, di ba, mag-imitate ka sa evil spirits o sa mga gawain, sa pagkukostyum ng mga nakakatakot, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi po rito ay, ito ay labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi rito mga kaibigan, participation in Halloween costumes may seem innocent fun for children and adults. Diba? Kasi tuwan-tuwa no? Parang wala. Diba? Parang wala lang. Tuwan-tuwa sila na nakiayon sa ganon. But it is one more way Satan can use to deceive people. Nadaya. At yun ang ginagawa ni Satan into thinking that there is no harm in playing a little bit with the world of spirits and demons. Mga kaibigan, kita ninyo? So, hindi pala ito gawain, hindi dapat pinapractice ng mga Kristiyano ang makikipag-ugnayan o makikisangkot dito sa gawaing ito. Dahil hindi ito ang gusto ng Panginoon. Kaya ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi rito, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba. No, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Participating in Halloween is not God's will. It is contrary to God's will. Hindi po, mga kaibigan, gawain ito ng mga Kristiyano. Hindi po. Gawain ito ng mga nasa kadiliman. Do not walk in the darkness because Christ said, those who followed me will never walk in the darkness. They will walk in the light. Okay? Kaya mga minamahal na mga kaibigan, I hope sa ating pag-aaral na maiksi, dahil ang oras natin napakaiksi lamang, magbigay sa atin ng paalaala.
Halloween is not a practice of Christian. Is not practice, no? Hindi ito'y gawain, hindi ito ay selebrasyon ng mga Kristiyano. Hindi po. Gawain ito ng nasa kadiliman. Ayon sa banal na kasulatan, sa mga pag-aaral natin, hindi dapat ginagawa ito. Mga minamahal na mga kaibigan, let your light so shine before men. Ang sabi doon, do not be conformed by this world, but be transformed by renewing of our mind, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya ipinaalala sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, huwag tayo makiayon sa mga bagay na ito. Lumayo tayo in all forms of darkness, ang sabi dito, anumang anyo ng kadiliman. Dahil ayaw ng Panginoon na makiayon tayo doon at gumawa tayo doon, kundi lumakad sa liwanag, mga minamahal. Okay? So ulitin ko ang ilang mga points bago tayo makinig ng isang awitin. Okay? Halloween practices and celebrations are not biblical. God does not approve us, to consult spirits and the dead. And Halloween promotes evil and darkness. Nakala natin nakakatuwa, nakakasaya. Pero tandaan natin, nakikiayon at nakikisangkot tayo sa gawa ng kadiliman. And lastly, we are called to live in the light, not in the darkness, mga kaibigan. So, ang payo sa atin, let us not be conformed by this world, but be transformed. Hindi sa dilim, kundi sa liwanag. Huwag po sanang magagalit yung gumagawa nito, kundi malaman ninyo na hindi kalooban ng Diyos. Ito'y contrary sa kalooban ng Panginoon kapag ginagawa ang mga bagay na yun. So, Halloween is not a practice of a Christian. Okay? So,